Knicks, tinalo ang LA sa ika-32 regular season game ni James sa MSG. Tamang-tama ang palitan, win-win situation sa Lakers at Kings. At naging malinaw ngayon ang susunod na hakbang ni Curry kung totoo ang balita. Masyadong mabigat para malampasan ng Lakers ang hirap sa pag-shoot ng kanilang mga role player at ang mahinang third quarter sa Madison Square Garden, kaya tinalo sila ng Knicks. Nanguna ang Lakers sa ilang bahagi ng laro, ngunit isang run ng New York sa third quarter ang nagbigay sa kanila ng double-digit lead at napilitang humabol ang Lakers. Kitang-kita ang shooting struggles ni na Jake LaRavia, Marcus Smart at Jared Vanderbilt matapos magsanib puwersa sa 4 of 20 sa field at 2 of 13 mula sa 3-point range. Naging problema ang depensa ng Lakers habang patuloy nilang iniiwang bukas si Anunoby sa labas ng arc kung saan naipasok niya ang 2 sa 3 attempts. Sumagot naman si Luka ng 2 3-pointer. May 7 puntos din si Rui Hachimura mula sa bench para sa LA. Leading sila ng 6 pagpasok ng second period. Sinimulan ng Lakers ang second quarter sa isang layup ni Hachimura. Sumagot si Mohamed Diawara ng isang 3 para sa Knicks. Uminit ang 3-point shooting ng New York matapos makapagtala ng 3 3 sa unang bahagi ng quarter. Tumugon si Luka ng sarili niyang 3-pointer. Sa 7 minutong marka, 6 pa rin ang lead nila. Umiskor si Tyler Kolek ng 8 puntos para sa New York at tinulungan silang maagaw ang lead. Patuloy ang pagkukulang ng depensa ng LA na nagbigay ng maraming maluluwag na shot sa mga shooter. Dahil dito, nag-shoot ang Knicks ng 44% mula sa 3-point line sa first half. Maganda ang naging sagot ng Lakers matapos pigilan ang momentum ng New York at bawiin ang 4 na puntos na kalamangan sa halftime. Papasok sa second half, nagmintis sila sa first attempt habang si Jalen Brunson ay umiskor ng mid-range jumper para sa Knicks. Pagkatapos, na-foul si Josh Hart at na-convert ang 3-point play para ilagay ang New York sa unahan. Sa wakas, nakascore na din si LaRavia ng isang 3. Nagpalitan ng lead ang dalawang team hanggang muling umabante ng 5 ang Knicks. Nadagdagan pa nila ang lead sa tulong ng 4 na puntos ni Mikal Bridges. Muntik nang magmukhang bumabalik ang karaniwang problema ng Lakers sa third quarter hanggang sa isang 8-0 run na pinangunahan ni na Hachimura, Vincent at Doncic ang nagbalik ng kalamangan sa LA. Ngunit sumagot ang Knicks ng 6-0 run upang muling manguna. Nagpasok ang New York ng 3 3-pointer at nagtapos ang third quarter na may 8 puntos na kalamangan papasok ng fourth. Nahirapan ang Lakers sa second half matapos unti-unting makahabol pero muling lumayo ang Knicks dahil sa malamig na shooting ng Lakers at sunod-sunod na 3-pointer ng New York lalo na kay Landry Shamet. Umabot na sa double-digit lead at tuluyang naipako ang Lakers. Tinapos ni Luka ang laro na may 30 points, 15 rebounds at 8 assists habang umiskor si LeBron ng 22 points. Susunod na haharap ang Lakers sa Brooklyn Nets ngayong Miyerkules. Speaking of Lakers, malinaw na naghahanap ang LA ng tulong sa wing position at kabilang sa mga pinag-uusapan ang pangalan ni Rui Hachimura. Ayon kina Broderick Turner ng The Los Angeles Times, Jake Fisher ng The Stein Line at Michael Scotto ng Hoops Hype, isinama ng Los Angeles si Hachimura at ang kanyang 18.3 million na kontratang mag-e-expire sa mga posibleng i-trade habang sinusuri nila ang trade market. Ayon pa kay Scotto, isinama rin sa mga talakayan sina Gabe Vincent at Maxi Kleber. Mahaba at pabago-bago ang listahan ng mga posibleng target. May mga usap-usapan sa liga na inuugnay ang Lakers sa mga pangalang DeAndre Hunter, Najee Marshall, Saddiq Bey, Donte DiVincenzo at Keon Ellis, pati na rin ang mga dati nang inuugnay na sina Herbert Jones, Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga sa isang kabalintunaan. Ang malakas na laro ni Hachimura nitong mga nakaraang panahon ay parehong nagtaas ng kanyang trade value at nagpahirap sa desisyong i-trade siya, ayon kay Turner. Patuloy ding tinatantiyan ng Lakers ang market para sa second-year wing na si Dalton Knecht na natanggal na sa regular rotation, na natiling aktibo at malikhaing gumagalaw ang Sacramento. Iniulat ni Scotto na sinuri ng Kings ang ideya ng pagsasama kina DeMar DeRozan at Keon Ellis sa mga trade talks. Patuloy ring nakakatanggap ng mga inquiry si Domantas Sabonis at may hindi bababa sa isang team na sinabihang hihingi ang Sacramento ng isang first-round pick sa anumang magiging kasunduan. Sa mga usapang may kinalaman sa Raptors,
Lumabas ang mga pangalan ni na RJ Barrett at Ochai Agbaji, bagamat nananatiling nag-aatubili ang Kings na tumanggap ng pangmatagalang kontrata na nakaangkla kina Jakob Poeltl o Emmanuel Quickley. Samantala, sinusuyod ng Phoenix ang market para sa posibleng pag-upgrade sa power forward position. Kinumpirma naman ni Fisher na nais ng Suns ng mas malaking scoring punch kaysa sa kasalukuyang naibibigay ni Royce O'Neal. Ngunit maingat ang front office upang hindi isakripisyo ang pangmatagalang flexibility kapalit ng panandaliang solusyon. Sa huling balita, marami pang kailangang pagdaanan ang Golden State Warriors mula ngayon hanggang sa trade deadline sa susunod na buwan, kabilang na ang tanong kung mangangahas ba silang isaalang-alang ang paglipat kay Jimmy Butler matapos ang kanyang season-ending na ACL injury. Kung mangyayari man iyon o hindi ay maaaring nakadepende kay franchise superstar Stephen Curry. Habang ang two-time MVP ay haharap sa mas mabigat na responsibilidad sa loob ng court nang wala si Butler, maaari naman niyang gampanan ang papel ng recruiter sa pagtatangkang may maisalba pa sa ikalawang kalahati ng season. Malaki pa rin ang posibilidad na manatili si Butler sa Warriors lampas sa deadline, bagay na kinumpirma ni Mike Dunleavy Jr. noong Miyerkules at sinang-ayunan din ng ilang ulat pagkatapos nito. Gayunpaman, ayon kay Jake Fisher ng The Stein Line noong Biyernes, ikokonsidera ng Golden State ang isang Butler trade kung may alternatibong superstar na hayagang magpahayag ng kagustuhang makalaro si Curry. Sinasabi sa akin, bukod pa rito, na wala silang planong isaalang-alang ang anumang galaw na kinasasangkutan ni Butler maliban na lang kung may tunay na top-tier trade target na pilit gustong makipag-team up kay Curry, sulat ni Fisher. Gaano man, iginalang ni Curry si Butler at gaano man siya nagpapasalamat sa naging ambag ng 6-time All-Star sa halos 12 buwan nito sa prangkisa, panahon din ito para maging makasarili at tingnan ang sariling career. Sa halos 38 years old, mabilis nang nauubos ang oras ni Curry para makadagdag ng makasaysayang ikalimang NBA championship. Hindi iyon mangyayari ngayong season kung nasa sideline si Butler. Ngunit maaaring may galaw sa market na makapagbibigay ng tsansa sa kanya at sa kanyang team sa playoffs ngayong taon. Kung may trade na may saysay, malaking tulong si Curry para maisakatuparan ito. Hindi lamang siya makapagbibigay ng kanyang basbas kina Dunleavy at sa front office, kundi maaari rin siyang direktang makipag-ugnayan sa nasabing star player upang higit pang kumbinsihin ito tungkol sa isang trade. Ang pinakatuktok sa mga posibleng star ay si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks na ang kinabukasan sa team ay nagiging mas hindi tiyak at malinaw ding nasa antas ng player na handang ipalit ng Golden State kay Butler kasama ang lahat ng kanilang assets. Si LeBron James naman ang isa pang player na binanggit ni Fisher na maaaring sapat ang halaga para isakripisyo si Butler lalo na't may relasyon sina Steph at Draymond Green sa 4-time MVP. Sino man ito, maaaring kailanganin na ni Curry na maging aktibo sa trade negotiations upang bigyan ang sarili at ang Warriors ng tsansa sa natitirang bahagi ng season.